Itinaan naman sa isang misa ng San Beda College of Law ang kanilang pakikiramay sa pamilya ng estudyante nila na namatay dahil umano sa hazing. Ipinatawag na rin ng ilang estudyante kaugnay ng investigasyon sa pangyayaring yan. Mula sa Mendiola, lungsod ng Maynila, nakatutok live si Susan Enrique. Susan? Mike, kasalukuyang ginaganap ngayon ng isang misa dito sa San Beda College. Kasunod nga ng pagkamatay ng law student na si Mark Andre Marcos dahil umano sa hazing. Muling nagluluksa ang Law Department ng San Beda College sa pagkamatay ng law student na si Mark Andre Marcos. Ayon kay Joe Vincent Aguila, Pangulo ng San Beda Law Human Rights Advocate, labis nilang ikinalungkot at ikinabigla ang pangyayari. Masakit po. Actually nga po, nung nalaman po namin yung balita, halos lahat po ng mga tao sa amin, yung initial reaction is nalungkot talaga and tumigil sa pag-aaral kasi masakit sa amin. Kasi iisipin namin, mababansagan na naman kami na ganito. Mahirap eh. Lahat kami grieving, lahat nakikiramay. Hindi pinayagan ng media na makapasok sa pinagdausan ng misa. Pero pawang nakasuot daw ng itim na damit ang law students bilang pakikiramay sa pamilya ni Marcos. Ayon sa San Beda, gumawa na raw sila noon ng mga hakbangin para hindi na maulit ang nangyari kay Marvin Reglos, ang first-year law student ng San Beda na namatay noong Pebrero dahil umano sa hazing. Kabilang daw sa hakbang ng kolehiyo ang pagpapapirma ng undertaking sa law students tuwing enrollment. Nakasad sa undertaking ang mga kinikilalang organisasyon. Kapag sumali ka sa frat na ganito at may nangyaring incident, magkakaroon tayo ng karapatang action doon. At yun nga yung expulsion. Yun yung pinakamabigat talaga. The school even made recruitment to these organizations an administrative offense. Unfortunately, recruiters abound and their ways are viciously sly, evading detection. Wala sa listahan ng mga kinikilalang organisasyon ng San Beda ang Lex Leonum Fraternity na ayon sa pamilya ni Marcos ay siya umanong nag-recruit kay Andre. Wala po kami nire-recognize. Lahat po ng organization ng fraternities prohibited po. Sinisikap ang kunin ng GMA News ang panig ng Lex Leonum. Samantala, ayon sa Public Relations Office ng San Beda College, may mga ipinatawag na raw sila mga estudyante kaugnay ng ginagawang investigasyon. Hindi pa raw sila makapagpapalabas ng pahayag ngayon habang isinasagawa ito. Samantala, umani ng iba't ibang reaksyon ng mga estudyante ng San Beda ang panibagong kaso ng hinihinalang hazing. Yung kung gagawa sila fraternity, dapat di yung nagsasakitan. Dapat tulungan. Oo, dapat community sila. Wala po, hindi po. Wala po akong balak. Wala akong balak. Marami naman po akong kaibigan eh. Hindi na kailangan ng ganun. Kaka-recover lang namin sa bad news na may namatay na naman po nung nakaraan. Opo. Tapos ngayon meron na naman pong bago. Bukas sinasama kapag papalabas na ng statement ang San Beda College kaugnay nga ng pinakahuling kaso ng hazing. Ito'y lalo pat nakabuo na sila ng panel of inquiry na binubuo ng 3 faculty, 2 estudyante at 2 member ng community. Mike? Susan, uulitin ko lang para malinaw na malinaw sa ating lahat. Ang edad ni Andre ay 20 taong gulang. Maraming salamat, Susan Enriquez.